Magandang araw. Kita nyo itong bag, halos lubog na sa tubig. Nasa loob nito ang sleeping bag, pamalit na damit, electronics, at iba pa. Kung pumalpak ang paraan ko, matatapos ang gabi ko na may hypothermia. Ngayon, ituturo ko kung paano gawing 100% waterproof ang gamit ninyo sa halagang below €2. Mahalaga ang teknik na ito dahil simple, epektibo, mura, at pwedeng gamitin sa lahat ng gamit ninyo. Kaya ninyong tumawid sa tubig o maglakad ng 10 kilometro sa ulan habang tuyo pa rin ang gamit ninyo. Manatili hanggang dulo dahil ipapakita natin kung paano aktibong harapin ang hypothermia. Dapat ninyong malaman na maraming marketing na umiikot dito. May mga waterproof na backpack na kadalasan ay mahal, na akma lang sa ilang programa, pero madalas ay kulang sa versatility. Nakakadismaya rin sila pagdating sa pagiging waterproof. Sa totoo lang dito, pag-uusapan natin ang mga teknik sa field na mas epektibo at higit sa lahat, mas mura. Kaya punta na tayo sa mahalaga, ang teknik na nagkakahalaga lang ng €2. Simple lang ang paraan. Gagamit tayo ng mga plastic na bag para gawing waterproof ang gamit natin mula sa loob. Kung meron kayong mga plastic na may sliding na tali, katulad nito, huwag ninyong gamitin ang sliding na tali dahil hindi ito magiging waterproof. Tingnan natin paano ito gagamitin. Kadalasan, ang malalaking backpack ay parang tunnel ang hugis, gaya nito. Gagamit tayo ng plastic na bag para hindi mapasukan ng tubig ang loob ng backpack na mas malaki ng doble kaysa orihinal na kapasidad nito. Dito, meron akong plastic na bag na 130 litro at backpack na 66 na litro. Para sa pag-aayos, gagamitin natin ang karaniwang prinsipyo. Ibig sabihin, ilalagay natin ang mga gamit sa kabaligtarang ayos ng pagkakasunod-sunod ng paglabas ng mga ito. Ito ay baliktad na kronolohikal na ayos, kung saan ang kagamitang gagamitin sa huli ay nasa pinakailalim ng bag at ang mga kagamitang kakailanganin agad ay nasa ibabaw ng bag, madaling makuha. Ngayon, sisimulan ko nang ilagay sa bag ang mga gamit sa pagtulog, kaya ilalagay ko ang sleeping bag sa plastic na bag. Dahil isa ito sa mga bagay na napakasensitibo sa kahalumigmigan at gaya ng makikita natin, ito ay isang mahalagang gamit para sa aktibong seguridad laban sa hypothermia. Isang bagay na madalas hindi nabibigyang pansin, pero napakahalaga sa aktwal na sitwasyon, ituring ang sleeping bag bilang isang tunay na gamit para sa aktibong seguridad, hindi lang basta aksesorya para sa kaginhawaan sa gabi, lalo na kapag alam natin kung gaano kabilis at tindi ng tama ng hypothermia. Hindi ito madalang mangyari kahit sa bihasang nagha-hiking. Marami na akong naasikaso na kaso ng hypothermia sa iba't ibang antas. Maniwala kayo, hindi ito bihirang kaso. Una nating naiisip ang mga aksidenteng hypothermia gaya ng lamig at nabasang damit. Mayroon ding mga kaso ng sekundaryang hypothermia na pisyolohikal at madalas kaugnay ng labis na pagod. Nakakakita pa nga tayo nito kahit sa maiinit o katamtamang lugar kapag sobrang pagod na ang katawan at hindi na kayang lumikha ng sapat na init. Sa lahat ng sitwasyon, mahalaga pa rin ang epektibong pagpainit bilang pangunahing pang-emerhensyang aksyon. Ang hindi nagagamot na hypothermia ay lubhang nagpapalala ng kalagayan kaya mabilis na tumataas ang panganib ng pagkamatay kung pababayaan lang. Diyan papasok na magiging talagang mahalagang bagay ang sleeping bag. Sa aktwal na sitwasyon, ilalagay ang hinubaran at pinatuyong tao sa sleeping bag, tapos babalutan ng isa o higit pang survival blanket. Kung survival blanket lang ang gagamitin mo, madalas hindi ito sapat o para lang sa magaan na hypothermia. Siyempre, may iba pang detalye sa prosesong ito, tulad ng pag-i-insulate mula sa lupa, pero nandoon pa rin ang prinsipyo. Ang sleeping bag ay hindi lang portable na kama, kundi kagamitan na maaaring magligtas buhay, lalo na sa thermal emergency. Dapat nating tandaan ito. Kaya, itutuloy ko ang pag-aayos ng gamit ko pagdating sa mga kagamitan na talagang mahalaga para sa buhay. Sa malamig at basang lugar, ilalagay natin ang mga panloob na damit sa Ziploc bag, ganito. Ziploc type, malinaw ang pagkakahiwalay, ilalagay lang natin ang ilang piling gamit sa mga Ziploc para madaling makilala. Sa ganitong paraan, doble ang seguridad natin.
Kung maayos ang pagkakaayos ng gamit mo, madali mong mahahanap ang mga gamit mo kahit sa dilim, gamit lang ang paghipo. Maaari mo ring kunin ang isang ziplock na may mga panloob na damit. Halimbawa, pansamantala mo silang ilagay sa isang cargo na bulsa, tulad nito, at gamitin mo agad kapag nagkaroon ng pagkakataon. Kahit basa na ang mga damit mo, palagi kang may tuyong gamit na magagamit. Siyempre, pwede mong hiwa-hiwalayin ang mga sa tingin mong kailangan, tulad ng mahahabang salawal at jacket na gawa sa merino, at jacket na may 4 na raang G-oil finish na sobrang init. Kung magkaproblema ako sa lamig o pagkabasa, madali kong makuha ang mga tuyo kong gamit kahit kailan. Kapag nasa labas tayo, inilalagay natin lahat ng marurumi sa isang ziplock din para hindi nito madumihan ang ibang laman ng bag, lalo na kapag basang-basa ito. Mahalagang punto ngayon, pagdating sa pagsasara ng mga plastik na bag, iiwasan natin ang pagtali ng buhol. Una, dahil ang simpleng buhol ay madalas lumuluwag habang gumagalaw ang backpack. Pwede rin silang lumuwag dahil sa pagkompres ng laman sa loob at syempre sa paglipas ng panahon at kapag nababasa. Pangalawang issue tungkol sa buhol ng plastic bag. Kapag marami kang ginawa at hinigpitan mo ng husto, ang paulit-ulit na pagbubuhol ay makakasira at makakapinsala sa leeg ng mga plastic na bag mo. Dahil dito, hindi na sila magiging airtight o hindi natatagas. Ikatlong problema, sa dilim o gabi, magiging mabagal at mahirap kunin ang gamit mo kung mahigpit ang pagkakabuhol ng mga ito. Para maiwasan ang problemang ito, igugulong lang natin ang plastic sa may leeg nito. Paikutin natin ito ng 5 o 6 beses. Pagkatapos, itiklop natin ang mga dulo papaloob. At ang pagkakaipit ng iba't ibang mga bag na patong-patong sa isa't isa. O ang takip ng inyong backpack ang magbibigay ng magandang pagkakaselyado. Kung ngayon, kailangan ninyong tumawid talaga sa isang anyong tubig, halimbawa, ng ilang oras, kailangan ninyong selyuhan ang inyong mga plastic bag gamit ang duct tape, masking tape. Ito ay magbibigay ng dagdag na seguridad na talagang epektibo para sa laman ng bag. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagprotekta ng mga sensitibong kagamitan, tulad ng mga elektronikong gamit, syempre, at huwag kalimutan na balansehin ang inyong bag. Matutunan nyo rin kung paano ayusin ang bag para maiwasan ang ingay at makagalaw ng tahimik. Pinapalakas ng pagsasanay na ito ang kamalayan sa paligid at ginagawang hindi kapansin ng hayop at tao. Pinapanatili nito ang ekolohikal na balanse, kinokonekta kayo sa kalikasan at tumutulong sa kaligtasan.
Bumalik tayo sa hypothermia. Kapag mag-isa ka basang-basa, pagod, at hindi makapagpaapoy, lalo na sa malakas na ulan, kailangan mo ng mabilis at sariling paraan ng pagpainit. Ito ang lihim kong sandata na nagkakahalaga ng €2 na madalas kong nagagamit at ilang beses na ring nakaligtas sa akin. Isang 200 ginagel na nasusunog, nasa resealable na lata, tumatagal ng 3 oras. Mayroon tayong matinding init agad pag sindi. Mas malakas pa kaysa kandila o hand warmer. Halimbawa, walang usok, walang matapang na amoy. Magagamit ito sa ilalim ng poncho, survival blanket, o maliit na silungan basta may ventilasyon. Siyempre, binubuksan natin ang lata. Pagkalipas ng 5 minuto, tumataas ang temperatura, bumabalik ang lakas, at humihinto ang panginginig. Kwento ko, nagamit ko ito sa totoong sitwasyon. Noong bumaba kami mula sa Zodiac sa taglamig, malamig ang tubig, mas mababa sa 8 degrees, maalon at tumaob ang Zodiac. Nahulog sa tubig ang buong grupo. Hindi pwede magpaapoy sa tabing dagat ngayon. Ito ang simpleng diskarteng hindi halata na nagbigay daan sa amin na mabilis magpainit at makabalik agad sa operasyon nang hindi napapansin. Bukod dito, multifunctional ito. Pwedeng magpainit ng pagkain at magsindi ng apoy kahit basa ang paligid. Ilang patak lang ay sapat na. Simple lang ito, compact, di nababasag, kasya sa bulsa ng cargo pants o hypothermia kit mo. Sa madaling salita, sa halagang €2, may maaasahan kang paraan para labanan ang hypothermia mag-isa. Kapag dumating ang malas, huwag mo itong ilalabas sa malamig na kondisyon. Hindi ito laruan, ito ay aktibong survival tool. Ayan, mabilis nating natalakay ang teknik para sa pabago-bagong panahon at pananatili sa labas. Sa ganitong kondisyon, laging maghanda ng bag. Parang maghapon kang mananatili sa labas, sa ilalim ng malakas na ulan. Huwag mo ring kalimutan na dapat palaging bahagi ng iyong paghahanda ang mga ziplock. Magaan ito at malaking tulong. Para sa mas maraming praktikal na teknik, mag-subscribe sa channel. May 20 pa akong ganitong paksa na nakahanda. Salamat sa pagsubaybay, magkita tayo muli siguro sa aktwal na lugar.